Hindi nga ba naging maganda ang treatment ng Magnolia Chicken Templados dito kay Glenn Robinson III at ito ang dahilan kung ba't ito ay umalis? Ayon sa isang post ni Homer Sison na kanya nang dinelete pero alam na natin na ito'y kumalat na sa social media na meron daw itong mga hindi nagustuhan itong si Glenn Robinson III na ginawa ng management at yun ang dahilan kung ba't siya ay nagdesisyon na rin na umalis dito sa kampo ng Magnolia. Walang official statement ng Magnolia dito at yung pagde-delete ni Sison sa kanyang tweet, obviously baka indikasyon yan na hindi muna dapat ito inilabas. Anyway, tapos na yung pangyayari na yan at itong si Glenn Robinson, hindi na yan babalik dito sa Magnolia Chicken Templados. At ang ibig sabihin nito, kung ano man yung nangyari dyan, kung may ginawa mong hindi maganda ang Magnolia o baka yung may attitude problem si Robinson, hindi natin malalaman. Ang importante dito, tapos na yan at itong si Shabazz na ang magiging import ng hot shots ngayon. At ang ibig nitong sabihin, kinakailangan nilang siguraduhin na magiging fit talaga ito dahil napakahirap magpalit ng import ngayon sa PBA, lalo na at ang lalakas ng mga teams. Kinakailangan din siguraduhin na alam natin kung anong capability nitong si Shabazz Muhammad. Nakita na natin yan nung naglaro dito sa San Miguel Beer. Pero ang tanong, siya ba ay babagay dito sa sistema nitong Magnolia? Dahil obviously, iba ang sistema ng Magnolia at iba sa San Miguel Beer. Nasa pressure ngayon kung itong si Coach Chito Victolero ay kinakailangan na niya mag-deliver. Clearly, binibigay na ng management lahat ng kinakailangan niya para magkampiyon. Kaya panahon na para dito kay Coach Chito naman na mag-deliver at ipakita kung ano ang kanyang kayang gawin. Merong matinding dilema na hinaharap talaga itong Terra Firma Jeep ngayon dahil ang dami na nilang mga injuries na hinaharap at hindi pa matiyak kung ano ang gagawin dito sa kanilang import na si Antonio Hester. Marami nagtataka, sinabi na ni Coach Jana Del Cardel na ang sama ng laro nitong si Hester pero hindi pa rin nila pinapalitan at parang yan daw ay indikasyon na talagang walang balak manalo ang nasabing koponan. Ito ang isa doon sa mga dahilan kung ba't maraming nababatikos talaga dito sa Terra Firma dahil hindi katulad ng Phoenix kahit sabihin natin na 0-5 din ang record. Nakikita naman daw doon sa mga laro nila na lumalaban talaga pero hirap lang talagang manalo. Samantalang itong Terra Firma ay palaging tambak at clearly hindi raw inspired yung mga players na maglaro at manalo. At yan ang dahilan daw kung ba't marami nagsasabi na ito ay dapat na talaga na maalis dito sa PBA. Kapag yan ay nangyari, magiging mas maganda raw ang kompetisyon dito lalo na kung pati na Northport ay isama na rin. Itong Blackwater pwede na rin daw isama pero lately itong Blackwater nagpapakita gilas sa pagkakuha kay Cedric Fairfield. Abangan natin kung ipagpapatuloy nila yan. Pero kung ang Blackwater ay babalik ulit doon sa kanilang mga sunod-sunod na talo, mas mabuti ay matanggal na rin sila kasama nitong Terra Firma Jeep. Sa ngayon, itong Terra Firma ay patuloy lamang sa mga talo at ang sabi nga nila, kapag nakalaban ang isang PBA team ang Terra Firma, ilista muna yung panalo dahil sigurado na ito. Hindi yan maganda sa reputasyon ng PBA syempre at ito ay kinakailangan nilang baguhin para masiguro na sa mga susunod na mga games ay hindi na madidismaya yung mga fans at mas syempre para mas maengganyo naman yung mga tao na manood talaga at mag-enjoy sa liga.